Kaya nga yung mga estudyante, hawak kong fourth year na, gagraduate na. Sabi ko, the moment you step out of this school, ang unang gagawin ninyo is to unlearn what you have learned. Malapit kami sa palengke. At ang palengke, plaza. Ang bahay namin nasa may kanto. Medyo malaki yung bahay namin noon. Ngayon, pag air raid, ang mga tao sa palengke tatakbuhan. Kasi baka tamaan sila ng bala eh. Yung tuwagin namin ng araw yun, dogfight. Lahat ng household doon sa bahay namin, takbuhan na doon sa ilalim ng hagdanan. Kasi naroon yung shelter namin. While waiting na matapos yung labanan nung Hapon at saka ng Amerikanong yung mga fighters, airplane. Meron akong chok. Nagdodrawing ako sa ilalim ng lamesa. Aeroplano, yung naglalaban, yung masundalong binabaril. Ditong tumanda na lang ako nagkaroon ako ng relasyon doon sa, sabi ko, bakit mahilig ako sa mga design na formal? Taga Malolos, Bulacan ako. Ang mother ko, Kapampangan. Father ko, Bulaqueño. Pinanganak ako 1939. Nagawin kami sa mga ibang lugar, kamukha sa Madrid, Divisoria, kapanahon na ng Hapon. Doon kami nag-evacuate papuntang Malolos, Bulacan. Kariton lang, ginamit ng tatay ko. Bumalik kami sa Madrid. Nakabalik kami doon sa dating area namin. Dahil meron kami tindahang maliit doon. Mahusay magluto ang mother ko, Kapampangan. So, ay kinabubuhay namin yung mga pagkain. Meron akong isang best friend na nung pinagagawa yung bahay namin sa Santa Mesa. Sabi ko sa kanya, may kusot eh. Malambot naman yung kusot eh. Sabi ko, gusto mong lumundag dyan na hindi ka masasaktan? Paano? Sabi niya, tema ko. Mukha ko ng papel. Nag-drawing ako ng sabi ko, ayan, yan, anting-anting mo. Hawakan mo bago ka lumundag. yung kaibigan ko naman, si Kabayo, kung tuwagin ko si Kabayo, mukhang Kabayo. Si Kabayo, lumundag naman. Wala nga nangyari, Toy. Sabi nga, tawag sa akin na Totoy. Wala nga, hindi ko naramdaman. Makita mo, tago mo yan. Ano, anting-anting mo yan. Nagpapaaral sa akin yung uncle ko. Pero, ang gusto niya, hindi painting, hindi art. Gusto niya architecture. Sabi niya, kasi dyan mamatay ka ng gutom. Kaya napilitan ako mag-architecture. Pumasok ako sa Mapua. I was so unhappy about sa 2 years na I spent sa Mapua. Kasi nga, bobo ko eh. Hindi ako mahilig sa mga numbers, yung decorative, yung mga decorative. Hindi ako mahilig doon. Pero enthusiastic ako, masigla ako, without telling my uncle na mag-isisip ako. On my own, lakas loob, lumipat ako sa UST. Kaya naging Octoberian ako eh. Nagkataon naman, season of art contest yun sa Shell. A lot of school look forward do sa contest na yun. I'm not aware of it, pero somehow, try my luck, no? Meron ako nagawa isang maliit na ganyan. Parang uod na berde na may movement na gumagano. May nabalitaan ko naman talagang, nabalitaan ko, 0 performance ang UST except for one student. Ako, 3rd prize. Kung hindi pa pala ako
sumali. Bokya, yung ano. So, hinahanap ako ni Dades, yung director ng ano. Niya, who is this Antonio? Hindi nila ako mahanap dahil Octoberet yun ako. Hindi ko makikita. Victoria Dades, classic yung salitang binitawa niya. Sinabi sa class sa amin, never, never be afraid to make money. So, natanim sa akin yun. Sa ano ko yun. Hanggang sa ngayon, hindi ko nakakalimutan yun. Dahil kasi sa kanila, pag saleable ka, commercial ka. Very commercial artist. Sa kanila, pag hindi ka nabibentahan, hindi ka kinokolekt, serious ka. Nagagawa kami ng composition. Siyempre, mag-sketch ka muna eh. Nagagawa kami ni Vicente Manansala. Okay. Tapos, iiwanan kami niya, pupunta sa faculty room. Ano yung konti, babalik na yan. Para tignan yung mga ginagawa namin. There was this Chinese lady, student. Pinakita yung sketch niya kay Manansala. Sabi niya, very good. Sabi niya, ang ganda magsalita yan eh. Parang buhos ko na. Very good. Sabi niya, pwede ba maglagay ako ng konting detail lang? One small detail lang. Yes, sir. Sabi niya, ano man ginawa niya? Ginawa niya lapis. Gumuhit ng bilog. Buwan. Nakita mo mga painting niya. Kita mo mga painting ko pero may buwan. Doon ko nakuha sa kanya. It's a small visual note or language na nakakatulong to balance everything na ginagawa mo sa composition. Yung kay Arturo Luz, ang pinaka gusto ko sa kanya yung bagong taon. Yung tatlong musikero yata tumutugtog sa kalye. Siguro yun, nagkakaroling or what, everything. Meron akong ginawang painting na tumutulay sa, yung parang acrobat. Nung sinali ko sa contest, sabi ng mga, what a loose. What a loose, sabi ko. Halos sa karamihan sa mga artist nung araw eh. Nagdaan sa classical na drawing. Mga rebulto. Yung rebulto ni Michelangelo, yung mga ganun ba? Yung mga classical na na estatwa. Yun ang inaano doon. Pero hindi ako masyado nagbabad doon. Hindi ako masyado mahilig. Nagsisi nga ako eh, sabi ko. Siguro kung dinisipline ko yung sarili ko na na i-train ko yung sarili ko sa classical drawing, matagal na sanang naayos yung sarili ko style ng pagpipinta. Hindi ako nagkusa. Nirekomenda ako ni Galo Campo dahil parang yung protege parang inadapt niya anak. Sabi niya, dito, kaya mo ito. Magturo ka. In one class, kaklase ko sila Norma, Villesa, yung wife ko. Sila Emma Estrada, sila yung grupo nila. Kaklase ko. Sa isang class, professor nila. Hindi niya maintindihan nila yung setup na yun eh. Kinasal na kami, medyo nahihirapan ako. May parang ayoko pa. Kaya yung lola niya mayaman, sa Lagun yun, siya na nagkusang pakasal kami kahit pa paano. Nadoon na sila sa simbahan. Wala pa ako. Nadoon ako sa bahay ng lola niya. Parang ayoko. But in the long run,
I decided na, magpakalalaki nga, tapusin mo na yan kung tapusin. Parang I'm afraid of responsibility. Parang hindi ko kaya. Parang hindi ko mabubuhay sa ano lang, sa art yung yung pamilya ko. I feel superior in one sense. Kasi alam kong kaya siya natuto ng composition at kaya nakuha niya yung ganung style dahil ako nag-guide sa kanya. Ibang setup nun eh. Kaya lang gumandang market nun nung naupo na si Marcos eh. Yung mag-asawa, Imelda at si Ferdinand Marcos eh. Diyan kasi mahilig sa art yung babae. Ang magandang istorya nga dyan eh. Yung nanalo ako ng second prize sa sa Shell. Major event yan eh. Ang ganda ng painting. Cristo, yung pinako sa krus. Pero ang treatment ko parang mga tao ni Malang, kaya gustong-gusto ni Malang yan. Sa kanya napunta eh. Pandak na massive yung mga figure. Kulay green, blue-green. Nung nag-opening na, guest namin si Imelda Marcos. Tama-tama yung terno niya, kulay ganun na eh. Kulay green. Ang ganda. Ganda tingnan. Ang ganda. E ngayon sabi nga ni Malang, dito tatanda yung painting mo, Cristo. Oo, nasa akin yun, nabili ko. Sabi ko, okay. And then another time, nung magkita kami, dito yung painting mo, binenta ko na eh. Yung pala, na siya, born again na. Born again, hindi na yung mga ganyan, yung mga images. Naisip ko nga eh, it looks like yung 15 years ko is wasted, yung years. Kasi nga, sabi nga ni Atty. Alcantara, naka-ready na yung pera mo. Huwag ka nang stay home, paint, lahat ng production mo, dali mo sa akin, bayaran ko. Huwag ka nang yung maraming pa. Ayaw niya yung maraming abala. Parang consider na rin akong kapatid niyan. Naka-Bulacan eh. Ako Bulacanyo rin. Well, of course, masasabi ko talagang sinalo niya ang time na medyo nahirap talagang magbenta. Mahirap popularize yung trabaho mo. Kaya parang binigyan niya ako ng pension, parang pension. Ako lang talagang single-mindedly na tatrabaho. At talagang stroke of luck na nakilala namin si attorney. To be more dedicated sa trabaho nila. Dahil kasi yung iba walang tiyaga eh. Kaya nga yung mga estudyante, hawak kong fourth year na, gagraduate na. Sabi ko, the moment you step out of this school, ang unang gagawin ninyo is to unlearn what you have learned. Hindi nyo makikita yung sarili nyo. Pag namayani sa inyo yung ganyang attitude na kung nila itinuro namin dito, that's it.